Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangatlong review natin ngayong gabi. At ang una nating review ay yung laban nila Sayed at Zenlok sa Ahon. And then bumalik tayo ng zoning, Bagsik vs Cygnus. At ngayon naman, zoning ulit, Anthony vs Freak. Medyo natabunan na tong battle na to. Nag-scan lang ako sa channel ng Flip Top at nakita ko to na may battle na hindi pa natin napapanood at nare-review. At yun, Anthony vs Freak. Insight sa battle, insight sa dalawang MCs. Sa multis, diba? Parehas sila nagmo-multis eh. Parehas silang hindi ko alam kung ano yung magiging estilo ni Freak eh, kasi kaya rin ni Freak magkomedya eh. 'Di ba? Si Anthony naman mga wordplay, multis, yun yung pinaka naging highlights sa laro niya. Si Freak naman kaya niya mag-comedy, kaya niya mag-multis. So kung ako yung tatanungin kung sino yung lamang para sa akin, I think lamang si Anthony sa sa match-up na to. So bakit? I think lamang si Anthony sa in terms of writtens. Mas pulido kasi magsulat to si Anthony eh. Mas meticuloso to si Anthony gumawa ng bara, gumawa ng round, gumawa ng isang references, kumuha ng references na gawing angulo. So mas pulido si Anthony sa ganon. Pero bigyan ko pa rin ng props si Freak. May mga times pa rin na ang ganda ng mga multis niya at yung mga comedy niya pumapatok pa rin. Pero yun, para sa akin lang naman, sa preference ko lamang si Anthony dito. So pero syempre i-judge pa rin natin siya based sa performance nila. So ano lang naman yun, preference at insights lang naman yun. Okay, so game. Si Anthony, pinili niya Game. muna si Freak. Tig 2 minuto. Dapat pakinggan natin to. Unang banat, zoning 20, Freak. Sony, game! Game. Isa na namang Motus MC ang kabaro na matagal nang nababat at nasabon sa laro. Baka hindi kita matansya kasi kailangan pa rin ang kusot ng kanyang suot na skills. Nakadikit pa rin ang mantya. Gamit dalawa kong kamay, babanlawan ng suntok. Ako si Manny in the ring. Para sa TF, malinis kong isasampay bangkay nito. Parang money laundering. Tonying in this bitch na nanghuhusga. Tapusin na yan para walang imik. Mga namuhunan at merong taya, sino ba ang bet? Malamang ako sa make them proud. Tong feeling big fish ay matutusta. Tasihimayin kaya walang tinik. Saking lalamunan kapag minuya. Sahog sa pakbit. Ganun pag ako ang nag-break it down. What's up, Loons? Panay payabang ng pinag-aralan. Tingin niya sa Flip Top Law School. Well, this is Kanye na drop out pero top-notcher sa bar exam ng hip-hop old school. Itataga ako sa bato na ang kinalawang na talim mas madaling makapaslang, wag kang maangas. Ito'y itak ng Etivac sa mataas na kahoy at balisong daw ng Batangas. Natupad ang pangarap nung nakapag-wish. Kanyang lumang palabas. Kaso mukhang umangkas lang. Pues Rolando Mendoza pag ako sumampa ng bus. Street cred yun ang wala ka. Na matagal mo ng ambisyon. Kaya from spoken word, pasukin ang mundo ng real G's ang naging mission. Maling decision. Kumatay ng konyo ang makikita sa aking vision.
Kamandag ng rapper na galing sa ghetto versus tiga subdivision. Okay. Walong angles pa lang ang ginamit. Baka magtaka kung ba't ganun. Ito kasi ay pen game ni BJ Penn sa loob ng octagon. Kung saan kaluluhod at hahalik habang hilo. Kaya di masyadong matanto. Nakasabay ng pagtunog ng bell ay may referee na sumisenyas ng ganto. KO. Epekto ng 1-2 combinations na rekta sa bodega at panga. Kontra 4 bars na ang taga-lumanding at sa tuwing madali kong iiwasan na may uppercut pa nga. And even if I'm hitting below the belt, pati na yon bilang pa rin sa puntos. Kasi wala ka namang bayag. Paano mo yon iindahin? O, MMA, ayaw mo. Mas gusto mo kasi sa bunutan. Payag ako. Dala ka pa tiyani. Papalagto maski sa bunutan. Tugtwa naman kayo. Pinakita ko lang na sa anumang aspeto ako'y lamang. Sa isa na namang luni, multi, wannabe na ang unang nakuwang respeto ay kay Badang. F for double EK. 5 letra at malabong di mapansin ang acronym ng Filipino realest MC ended up king, the opposite ng antonym. Faggot. Magpulbo ka, pawis ka na. Unang banat, pahinggan natin. Okay. Hindi masyado na highlights yung ano ba? Wala masyadong multi si Freak dito. Hindi masyadong highlights yung mga references at angles na ginamit niya para kay Antonym. Hindi ganoon ka-effective. Hindi ganoon katalas yung angulo na ginamit niya. So, I think that should do it sa round 1 ni Freak, no? Antonym tayo. Napanood mo pala yung break it down namin ni Looney. Salamat pare. Nakakalugod naman. May dahilan kung bakit ako nandun at may dahilan din kung bakit nanonood ka lang. Flip top game! Itong Freak dito sa Manda, makakapili ng portal hanggang majiji ng formal. Ang bagsik palaging talo, nakakadiri kang mortal. Gets nyo yung antonym sa Freak? Para magsisi ng pasimple, mas maigi ng bulgar. Ito yung antonym sa Freak, mananatili kang normal. Kaya nagpapasalamat siya ng todo, boss. Kahit yung standing puro loss. Galing si boss sa Germany, ako yung pasalubong niya na Holocaust. Kaya what's up? Noel Aro? Aro? Taong tabon kang walang yaka. Buong angkan mo ang patunay na yung apelyido na mamana. Kaya pala proud na old school. Tulad ng iba, 'Di ba? So, ayun yung mga sinasabi ko kanina, yung mga wordplay ni Antonym, 'di ba? Noel Aro, Aro na mamana. Okay, 'di ba? Kaya pala proud na old school. Tulad ng iba, kahambugan niya labis rin. Gawin mo, taong tabon kang walang yaka. Buong angkan mo ang patunay na yung apelyido na mamana. Kaya pala proud na old school. Tulad ng iba, kahambugan niya labis rin. Gangster, alam mo tawag sa'yo ni Francis M? Cancer! Unang battle niya sa battle rap versus Saint Ice. Saint Ice yun ha. Tapos English conference. Why oh why? Panay basketball yung reference, parang may random fandom kay Clarkson, kay pas yung injuring matatamo dito ay lifetime ang supply. Kaya wag kang malumbay, di na to mawawala sa'yo Freak, na parang ride or die. Kaya pasakan ng pasakit. Ayos lang, gagawing Dalmatian tong mahina naman sa English 101. Kinalaban niya si Saint Ice kasi gusto niyang patunayan Dalmatian dun sa 101. Ice na siya ay cooler. Lakas. Sinilid tuloy sa ice chest. Sa furnace ni Fernie naging ashes. Yung blazer ni Blaser ginawang life vest. Fourth battle to in your lifetime. Saling pusa ka pa rin sa matches. Kung nalunok mo yung katotohanan, pues ngayon mo madadigest. Ako rin naman. Nung sinabi ni Boss Arik na kalaban ko si Freak, inakala ko Rina Sanchez. Ngayong unda, suot ng black dress. Tanggal ng spine, gawin niyang backless.
napakalaki mong talunan. Bungee jumping, walang harness. Ultimo si Arik na atheist na sasabihan ka ng God bless. Sa music, slant primer, battle rap lang daw ay side quest, pues. Mag-aakapela itong freak, wala ng beat, heartless. Halimaw ang pinili, wild guess. Sumakto pang October, Barfest. Level down version ka ni Harlem Boy, kasi ikaw si Harmless. Nandyan si MR, Vitrum tulala. Buong mula Ingilid ka. Edivac, kinakamusta ka? Halos mapaus-paus ka na, kinakapos na nga, pinapatos ka pa. Inaalipustan na boss, tapos galos-galos na siya. Magtatapos sa los, tapos ang danyos nakapusta pa. Ano na freak? Kamusta na? Maling-mali ang husga niya. Ano na freak, make them believe kayo na tatagos ka nga. Tapos na ba? Hindi pa. Ito yung battle na maririnig nyo siyang isigaw ang hikbe. Iligaw man ay litaw, ang singaw ng hilaw ang tindi. Iaangat kita sa round 1. Pagbitaw dyan bigte. Ito yung battle na panalo ang lahat. Ikaw lang hindi. Okay. Pare silang hindi ganun ka... Para sa akin ulitin ko lang, para sa akin, kung para sa inyo effective sila Freak at Antonym doon, congrats. Pero para sa akin, pare silang hindi ganun ka-effective, 'di ba? Yung mga ganitong battle katulad nung kay Spero Arzone na naging mataas yung expectation ko. To be honest, ang ganda nung inaabangan ko rin yung dalawang yun si Arzone at Hespero na magkakaroon ng dikdikan, magandang palitan. Pero pareha silang naging ineffective sa napili nilang sulat. Pero still, para sa akin, pumupuntos talaga si Arzone that battle. Ngayon naman, ganun din. Mataas din yung naging expectation ko kay Antonym na gagamit ng iba't ibang elements, 'di ba? Na review natin si Antonym sa iba't ibang battles sa Motus na kaya niyang gumawa ng imagery, 'di ba? Yung mga image niya, yung mga creativity niya, yung mga multis, yung paghalo ng mga komedya, kaya niya yun I know, 'di ba? Pero ayun, sa tingin ko yung round 1 ni Antonym dito nag-focus sa technicalities, 'di ba? And yes, may mga multis konti pero hindi masyado na highlights yon. Tapos yung mga napili ni Antonym naman na angle at references, same kay Freak na hindi ganun katalim, no? So sa question kung sino ang pipiliin ko sa dalawa, I think I'll go with Antonym dito. So ano lang, sa simpleng reason lang. Para sa akin, parehas silang hindi ganun ka-effective, parehas ineffective yung mga napili nilang angulo at references, pero mas consistent yung power ni Antonym, mas consistent yung presence niya, mas consistent yung pinupunto niya, unlike kay Freak na nawawala 'di ba? Makukuha niya yung presence tapos biglang bibitawan niya din. So I think dun sa presence nagkatalo, tsaka sa konti yung nilamang mas konti yung mga mas maraming puntos si Antonym dito compare kay Freak, 'di ba? So ayun, tingnan natin sa round 2 kung magkakaroon ng bawi yung dalawang MC. Yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, mataas din ang expectation ko kay Antonym na magkaroon ng creative approach, 'di ba? So ayun, round 1 bigyan natin kay Antonym sa score na 8-7. Dikit lang, pareha silang hindi ganoon ka-epektibo, pareha silang nag-focus sa technicalities. Natripan ko lang kay Antonym kasi yung energy niya, yung presence niya tuloy-tuloy, hindi bumababa. Although din niya nakuha yung pinaka-peak ng performance, same kay Freak, pero I think Antonym mas consistent yung enerhiya. Okay? Yun lang, ganoon lang kasimple muna. Round 2. Gay shit pa rin. O sige. Pag-usapan natin yung pagkasakal ko nung nakaraang pang-12 unang bersikulo. Kung saan talunan man ay kanila pa rin natandaan ang aking nagawang ukit at simbolo. Na di baling nalula sa unang pagtapak, basta di humuha ang dalamong tapang at bibitbitin pa sa muling pagsalang upang kumitil na merong kapansanan sa pag-iisip.
Kasi sinong matino ang from PGT na naka-skinny jeans at makeup at bakas ang kanyang gender euphoria? Ngayon nasa battle rap at feeling maton, sinusubukang mabintang istorya. So sa mga hindi nakakaalam guys, ito lately ko lang din nalaman to nung nag-start akong reviewin si Antonym. Kasi medyo na-curious na ako. Laging angulo kay Antonym yung yung Pacbet, PGT. So I tried to search it and nakita ko. Yes, nag-audition. I think nag-audition si Antonym sa PGT at ayun yung spoken poetry. Yun. So sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo i-check. Nasa YouTube yun. Matino ang from PGT na naka-skinny jeans at makeup at bakas ang kanyang gender euphoria. Ngayon nasa battle rap at feeling maton, sinusubukang mabintang istorya. Bakla! PGT, parang gago to. Nagsuot ng maluwag para itago ang tunay na pagkatao mo. Junior ka pa naman. Ikaw sana magkakalat ng lahi nyo kaso pagkantot sa'yo isang bangungot. Para sa kapwa lalaki mo rin pala ang lahat ng mga piyesa mong hugot. Kaya anong silbi ni Matina? Tagapagkilay mo. O hiraman ng blush o ng lipstick kapag naubusan, tangin ang tibay mo. Dito ka makikipagyabangan sa mundo ko wala kang ang matigas na tula, puro emote. Kaya hinanap ko husay na ito, pukin ng ina, ang hirap, parang remote. Inana pa. Oo nga. Napilitang mag-rap, di naman MC. Bakit ba ganun, no? Pag sa tuwing hahanapin mo yung remote, ang hirap, no? Di mo alam kung, yung tipong alam mo, dito mo lang nilagay, pero pag hinanap mo dun, wala na dun. Bakit ba ganun? Kaya hinanap ko husay na ito, pukin ng ina, ang hirap, parang remote. Napilitang mag-rap, di naman MC. Kasi sinali ng amo. Pero iba pa rin ang tumutugma sa bulsa ng beat kesa sa saliw ng piano. Pinanood ko performances mo. Ekspresyon ng tao masyadong nawindang. Para silang mga batang nonchalant na may Mobius syndrome. Gago. But fuck crowd reactions, wala na akong pake, dyan ako napahamak. Ngayon ang bala kaya manghamak. At wala mang pumansin, sa akin di lang matalim, dediretso ang tarak. Isa to sa magiging koleksyon ko ng pagkitil that you can't escape. Saksihan niyo ako mang torture sa harap ng cam. You are now watching the Poughkeepsie tapes. Ako'y hindi tumigil na mag-explore para makachamba na umiscore. Mr. Long Bob na tirang baldog but will shake the rap game to its core. Matakot ka sa nananahimik lang pero nasa loob ang kulo. Na kapag sumabog ay parang bulkan at kayang magpalubog ng pulo. Pero walang gimmick o malamyang mga hirit para lamang matangkilik pagka nunay manahimik ka. At kung di ko man makabanding, mga legit sa aking surroundings, ako ay tatayo lang sa labas para mas matawag na outstanding. Pasensya, hindi ko ugali to at ang taong to'y ayokong saktan. Kaso yung huling 8 linyang sinabi ko ay ang kabaliktaran ni Antonio Batan. Wak! Yung eyeliner mo nabubura. Okay, so same structure ng sulat sa round 1 and 2. Siguro, ang masasabi ko lang sa round 2 ni Freak, mas na-maintain niya yung energy at presence. Unlike sa round 1 na medyo papatay-patay, hindi niya makuha yung pinaka peak ng performance niya. Although dito sa round 2 din naman niya totally nakuha yung peak ng performance niya. Pero mas ramdam ko yung presence niya dito. Siguro dahil nagpasok siya ng mga comedy, 'di ba, ng entertainment na ng mga linya. So sa tingin ko, nakatulong 'yun para ma-maintain niya yung energy at presence niya sa battle na to. Pero still, yung structure ng sulat niya, parehas pa rin. Hindi pa rin ganun ka kumokonekta, hindi pa rin ganun ka bibigat, hindi pa rin ganun ka susolid na angulo at references. So, yun. Antonym, pakinggan natin. Yung eyeliner ko daw nabubura. Dila nito matabel. Oo, nabubura yung eyeliner ko pero yung sulat ko nasa papel. Kaya tang ina mo, Freak. Pangalan mo pala Noel? Ako Junior, ito Noel. Nang ina pang 1950s no? Siya daw si Noel. Pag binaliktad, Leon. Uy! Mot! Taga-Dasma pala to. Kalahi mo nga. Leon! Walang kaparis ang hayop!
Sige, sakay sa Noah's Ark. Ang kaso lang, gutom ang shark. Buong mundo ay Ocean Park. Mula sa skull hanggang sa tarsals, kalas-kalas, ganun ang art. At kung ito Napoleon, pues maiiwang Bonaparte. Sige, tawa lang ng tawa. Sa estilo kung hindi mo kayang maatim. Kahit humahan ng humahanga ka pa rin. Kaya huwag maghangin. Marahil mas matalim ang pangil na aking tatanggapin. Ang kaso, Mike Tyson kay Vincent Van Gogh, wala kang kakagatin. Okay. Ano na, freak? Sige, ikaw na yung old school. Ba't di mo man lang sinabi kung bakit bawat match inspired ka ng sulsul walang yaka? Kinuha ka ni Arik kasi bawat batch required na may old school na kasama. Kaya teka, freak, hold on. Mali si Einstein, Hawking, pati na si Newton. Nakakapag-time travel to sa past. Mali ang relative motion, yung matanda ngayon binata o Benjamin Button. Sa hanay ng mga young god, ako si Shanti. Yung pagka-G, GL. Hawak na gun, Gandhi. Pero bawat hit, Hitler. Ibang klase ang galing pagkat ang grade pang next door. Nag-elevate pa 8th floor. Oo, pinasok ko kultura mo kahit ang gate, Great Wall. Isang frustrated fame whore na na-persuade na mag-translate sa battle rap ng kanyang fake mentor. Ang state, vapor. This freak got rape at pinaframe ang face. Censored. Itong cancer makikimo, makikita na si Kiko at ang trait, Wextol. Ang kaso lang hinukay kung libingan mo ay straight. Earth score, but wait, there's more. Ang blade, Claymore. Kung may kabayong taong to, mas ma-afraid ka ngayong Ray dahil crusade. Centaur, fourth battle in his lifetime. Di nag-upgrade, walang saysayang effort. Magagaya ka sa idol mong si Francis na mamamatay sa stage 4. Welcome sa impyerno ko, freak. Lapnos-lapnos na siya. Tapos sa plus sa cross, ayos na boss tao sa Diyos Ama. Pangarap ko makita yung views, kapos bagkos natusta ka. Di ka pa sikat sa Southeast Asia, boss. Malalaos ka na. Ano na, Arik? Kamusta na? Maling-mali ang husga niya. Ano na, freak, make him believe ngayon natatagos ka nga. Kung nasa dugo yung pagiging rapper, anemic na yung freak. Masdan nyo siyang naghihingalo. Hindi porket para sa'yo, ang sining na to ay para sa'yo na ang sining na to. Kaya nga nabigo pagkat, palpak at wak, panggap lang at ba't di mo tanggap? O spoken word artist pa nagsabi sa rapper na ganito mag-rap. Tambak! Okay. So, nagkaroon ng difference sa rounds 1 and 2 ni Antonym. 'Di ba? Sa round 1, hindi siya masyado nag-focus sa multis, 'di ba? Ngayon sa round 2, yun na yung naging highlight ng performance niya. More on multis, more on yun, still technicalities eh. Di ko alam kung ano yung plano ni Antonym sa battle na to. Hindi ko alam kung bakit hindi siya gumamit ng iba't ibang elements, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit nag-focus siya sa technicalities, 'di ba? Yung multis given yan, mag-multi talaga yan si Antonym. Pero ang question lang is ano kaya or bakit kaya hindi siya naglagay ng iba't ibang elements dito. So that's the question eh, and only Antonym can answer that, 'di ba? Pero overall, guys, I think Antonym dominating in terms of writtens. 1 and 2 ganun naman yung naging ganun naman yung naging story. Sa round 1, technicals and yun nga, sabi nga niya, spoken poetry, 'di ba? Nakita natin yun dito sa round 2. 'Di ba? Tsaka yung mga multis niya. Multis plus spoken, tangina pinag-combined ni Antonym yun, plus mga sa tingin ko mas effective naman yung mas okay naman yung mga ginamit niyang angulo at reference dito. So sa tingin ko 1 and 2 were almost the same, pero yung presence ni Antonym mas tumaas, mas naging malakas, especially the energy. Tsaka yung multis mas nangibabaw dito, mas naging highlights sa round 2 yung pagkakaroon niya ng mga multis dito. And sa rounds 1 and 2, overall, in terms of writtens, lamang na lamang si Antonym doon. So, Antonym guys,
Pares naman, 8787 guys. 16 to 14, round 3. Pakinggan natin. Basta wala kang bahid ng hip-hop, di mo nga ata kilala si Tupac at Biggie. Halata namang dahil lang kay MZ, kaya ka dito nakuha at napili. Kanta niyan, di kita tatantanan hanggang wala pang Bukin ang ilang... That's why I'm so skeptical. For sure kaya mo gusto sa male-dominated league kasi nga homosexual. O di ba shoutout mo sa sunugan? Sa lahat ng mga pogi. Uy! Ito na yung comedy ni Freak. Which is, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na isa sa mga estilo ni Freak ang comedy at yun nga, pagkakaroon ng technical tsaka multis. Diba? So, ito, ngayon pala pumapasok yung mga comedy lines ni Freak. Sa lahat ng mga pogi. Uy! Ako, from mixtape review ng website to third stage ng Flip Top Festival, ang mas may karapatang dumigma sa gitna than you, cause this is destinal. Ang Wu-Tang nga ay lumutang sa katauhan ni Freaky. Sa kanya si Didi. At kaklan ako ni Chemical Ali at Simon. Siya naman si Bibi. Ito'y nagpapakarustom kasi gustong makatungtong dun sa trono. And that's Gandang Hari. At Titi Hayaman at Titi Warek, though it's a pain in the ass, titiisin niya hanggat maaari. Bakla ang puta. Kung si Tipsy di may time machine, si GL galing sa future, siya naman daw time traveler. Gago baka haper. Kasi po talon-talon ka lang sa iba't ibang platform parang kanta ko. Nasa Spotify nga pala ako, mga brother. Promote At wala man akong million views tulad ng niyayabang mo, who cares kung nawarak naman? Kasi Judge Angel ng Got Talent, quote-unquote, ang ganda ng sinabi mo pero hindi ko siya nararamdaman. Poetry mong biglang nasunog after audition. Sa isang iglap, agad-ding na abo. Kumpara mo sa poetry kung nasa boom bap o trap at sa sound tripin pa ng aking apo. Horizon ko ay between underground at mainstream, kaya sinong mas balagbag sa atin? Ngayong ako ang lumalamon sa nag-reference, metaphor, simile ng mga pagkain. Pakbit ang puta. Pakbit daw eh. Ng mga pagkain. Ngayong ako ang lumalamon at nag-reference, metaphor, simile ng mga pagkain. Oo, magkabats tayo dito, pero hindi sa kultura. Agwat ay milya ng 90s golden era. Sa Gen Z, ganun na din sa postura. Bit-bit ko, galing ng mga tinalo mo. Kahit ikaw talaga ang na-overrun. Suot ko'y blazer na di tatablan. Mautal-utal man, this is over, man. Kaya Totoy, do your homework. Nang sa akin hindi ka madismaya. Ako mang titito dito sa pamangkin ni MR Industria. 11/22/88. Isinilang ang toothless na MC hanggang tuluyang nagkapangil. At naging King Ghidorah sa sino mang nagpapakagadzila kung umangil. Shenron nang matupad ko ang mga gusto at hangarin. Kaya nag-transform bilang Megatron na bakal na ang puso at damdamin. Okay. Sing laki at lakas ng mga tattoo ni Reka pag sinimulan niyang tawagin at magamit. At malasmag kung sumira ng stage na bumubuga ng apoy sa The Hobbit. Daming reference Oo, kalat Hindi yung nagkataon na ganon. Sadyang sa pagkakahimlay ay ngayon ang pagbangon ng dragon. Rar. Ikaw na, bagading. Bagading. Foundation mo. Ang inang... Okay, so I think ito yung pinakamalakas na round ni Freak. Andito yung paghahalo niya ng iba't ibang elements, especially the comedy. Effective kasi talaga si Freak sa ganun para sa akin. Kaya medyo nagtataka ako na 1 and 2 nag-focus si Freak sa technicals. Pagdating sa round 3 ito, minix na niya and nakita naman natin na mas effective siya. Although tinutulugan ng crowd yung mga lines niya, pero para sa akin buhay na buhay yon. And mas okay, mas effective, mas malakas. Ito yung pinakamalakas na round ni Freak para sa akin. Okay? Antonym, pakinggan natin. Ikaw na, bagading. Foundation mo. Ang inang to. Kilala ko si Tupac at si Biggie. Sino ba tinutukoy mong hindi ko kilala? Baka iba yon. Sarap ibaon
Alam ko nga nasa langit na sila eh, at ngayong gabi ihahatid kita doon. Meet up kayo ha. Round 3. May mga tulad ni Mirage na sa small room mas epektibo. May mga tulad ni Shaboy na mas pang big stage ang estilo. May mga tulad ni Katana, mapa small room man o big stage ay palag saan mang duelo, at may nag-iisa na freak na mahina sa pareho. Oo, nag-iisa ka freak. Ultimo si Vitrum, tulala. Hindi arok ang multi niya. Ultimo si Emar, hindi ka kaya na iduplika. Nag-iisang rapper ng ingay likha na walang bahid ng industriya. Oo, nag-iisa ka freak. Pinuntuhan. Kaya bugbog ka sa daan. Oo, nag-iisa ka freak, wala na tong masandalan. Oo, nag-iisa ka freak, dahil Diyos ko kung mamasdan. Kaya nag-iisa ka freak, walang gustong maging ganyan. Sige, ikaw na yung old school. Kanina mo pa pinagsasabi. Kami yung DepEd, SED at TESDA. Pag yung old school no improvement, di nabibigyang lisensya. Di ba old school, di ba new school ka rin nung nagsisimula ka? At yung new school ang nagme-maintain sa eskwelahang yung mga old school nagtayo. Balang araw may uusbong na bagong new school. Magiging old school na kami. Mas old school lang kayo. Di ba? Kaya fuck you sa mga tulad mong nag-gatekeep na old school. Na tingin sa respeto ay abuloy. Pues ito pagalang sa kanya hanggang mukha di na matukoy. Wala kami kung wala kayo. Tama. Pero makikita nyo sa duloy, matagal nang wala tong hip-hop kung walang nagpapatuloy. Diba? Okay. Punto Kaya, yon, tuloy guys. mo lang yung pagkatuto. Balang araw, magiging top tier ka. Yan. Hindi, medyo unclear ba? Pues ako na magtuturo, ngayon ka pa ba susuko? Dapat last year pa. Simulan natin ang outbreak. Chain reaction ko ay worldwide. Saksak sa left, right, saksak sa left, right, saksak sa left, right, hanggang mamula kanyang likod, parang umapak lang sa brake light o brake light. Tatago sa speed of light ang uppercut dito sa crackhead. Nasa dark web, what I wanted, maghalo luha at dugo hanggang tuluyang maging light red. Pero wait boss, sisipain pa ni Kratos. Kahit magdasal ng human rights, di ka masasalba ng Red Cross. Patayo kang hihiga, parang crossword lang yung tema. Ililibing ng alang repa, sasaksakin pa yung punyeta. Hanggang yung crossword maging word war, pabalik-balik yung lanseta. When I speak, that's it. PTSD tawag John Wick. Kahit ayaw sa digmaan ng kalaban mo ay war freak. Kaya freak, Okay. sino sa atin ang mas freak? Sa dami nung nasabi ko. Sana pansin mo yung tahi, mas maganda sa hobby mo. Mula sa outbreak, naging brake light, tapos light red, kaya be proud. Mula light red, naging red cross, tapos crossword pa sa big crowd. Mula crossword, puntang word war, merong war freak man na in doubt. Mula war freak, balik outbreak, hanggang tuluyan ka mag-freak out. Creative, Or di ba? setup by inaction, kaya sa judges may deduction. Kakalawangin na yung train of thought at dahil yun sa chain reaction. Ang panapos ng Diyos, adios tapos. Kapos-kapos ka pa. Pag kinamos tapos-tapos, pasok sa bulsa pusta niya. Welcome sa impyerno. Ngayon nga natusta ka. Itinaob yung 3 round kahit magkarakrus ka pa. Kaluluwa na lamang yung freak. Magtatapos sa los, kaya nga ginawa na kitang ghost freak para lang tumagos ka na. Di ba sa rap ka na palayo? Bakit sa flip-top ka dumidikit? Kung sarap ka na pagastos, bakit sa flip-top ka nagtitipid? Kung sarap out of the box, pues sa flip-top ka masisilid. Kung sarap ka manamulat, pues sa flip-top ka napipikit. Alam nyo kung anong tumutugma? Sa Akon 16, big crowd. No. Antonym in, freak out time. Okay. Sa sulat lang talaga nagkaroon ng difference. Ito mabilisan na lang. Lamang talaga si Antonym in terms of pretense. Mas mas pulido. Sabi ko nga sa inyo, mas meticuloso si Antonym pag nagsulat ng bawat rounds eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-start. Kaya sa tingin ko lamang si Antonym sa matchup na to. At yun, nakita naman natin in terms of pretense na kung gaano ka pulido at ka meticuloso yung sulat ni Antonym. Bara per bara, di ba? So, ayun, no need to mention all of those.
in general approach, guys, Antonym got this one. All 3 rounds, Antonym. Wala nang score, guys, kasi I think Antonym naman dominated this battle. Zoning 20, Antonym vs. Freak. Mag-i-ace 1 beses para sa lang pareho. At ang boto ng Horado, 5-0. Mag-i-ace tayo lahat para kay Antonym. Shoutout to you. Yeah. Antonym talaga yan. Thank you kay Boss Harry. Shoutout kay sumusuporta ang mga taga-Mataas na Kahoy. Ito talaga sa kanya, pero salamat lagi Flip Top. Boying, kantas ng Edwan, Peralta at sa asawa rin ako, I love you. Yun, Vicente, round 1, binigay ko siya kay Antonym, then round 2, binigay ko naman siya kay Kuya Freak. Medyo nagustuhan ko yung performance nila parehas. Compared dun sa mga nakaraang performance nila. Pero yun, tingin ko mas nag-take over dito si Antonym. Kaya yun, 1 and 3 para kay Antonym. Round 2 kay Sir Freak. Mad props pa rin sa kanya. Congrats kay Antonym. Yo, Don Rafael, all 3 rounds binigay ko kay Antonym. Well, may mga rounds sa dikit tulad ng round 2. At kasi medyo mahaba yung round si Antonym. Pero kung ikakat man yung round si Antonym at pagpapantayin, lamang pa rin si Antonym sa internals, sa pagmamaximize ng references, and syempre sa rhymes. Tapos medyo may mga hindi clear na nabanggit si Freak, ganun, lalo ng round 1. Round 1 to 3 Antonym, pero close fight lang. Patay sila sa pagdating sa rap skills pati Yes. presence. Pero lumamang dito si Antonym sa sa haymakers talaga. Round 1, 2 malinaw kay Antonym. Round 3 sobrang dikit pero lamang gahigla si Antonym. So yun, all 3 rounds Antonym. Yo, Jamie Sykes Alonga po. Binoto ko all 3 rounds si Antonym. Pansin niyo yung mga yung mga nag-judge, mga technical, Plasma, Don Rafael, 'di ba? Ito, Jamie Sykes, tapos si Vicente, 'di ba? Ayos. Ang ganda naman ng salpukan nila, old school versus new school. Napakita nila kung ano man yung dapat nila ipakita sa current generation nila. Pero mas napaboran ko lang talaga yung pinakita ni Antonym, yung base sa intricacies ng mga references din niya, tsaka paglalaro sa flow. Shoutout pa rin kay Freak, pero all 3 rounds Antonym. So, Candelabra, Daridel, binoto ko si Antonio Batan, si Antonym. First round kay Antonym. Second and third, medyo dikit na ako. Parang nag-i-increase na ng intensity si Freak. Pero I will still give the second and third round kay Antonio Batan. Siguro sa versatility ng angle, tapos mga elements na pinakita niya sa battle rap. Pero props kay Freak, sobrang solid yung presence niya, yung character. Pero boto ko, Antonym. Yeah. Yun, so that's it, guys. Malinaw naman na nakuha ni Antonym tong battle na to. All 3 rounds. Hindi naman siya ganoon, hindi naman body bag, hindi naman malayo yung agwat. Dikit lang naman siya. Actually, sa presence nga, diba? Pumapantay. Lumalamang lang ng konti talaga si Antonym dito in terms of pretense. So, I think dun lang talaga nagkatalo. Tsaka yung mga references at angles nila, halos hindi parehas nagtutugma eh. Hindi masyadong kumukonekta. Diba? So, yun lang. Next up, Thyke, J. King siguro. Di natin sure kung or Plasma Plaridel. Marami pa tayong re-reviewin dito bago tayo mag-proceed sa Pulo. Excited na rin ako sa Pulo kasi 2 tournament na lang tayo. Titulo 2024, Titulo 2025. 'Di ba? Excited na ako doon. So siguro by March, I think by March makukuha na natin yung 2 tournament na yan. Okay? Yung kumpadre, di ko sure kung paano ko siya re-reviewin kasi purian daw yun. Wala pa ako napapanood maski isang battle doon, pero parang BRB ata yung na yun, tournament na yun. Tignan natin. Okay? So yun, kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.